Impeachment trial ang isa po sa pinakamalaking usapin or pag-uusapan at balita na mangyayari dito sa ating bansa next month. Yan pong impeachment court at magkakaroon na po ng actual trial magsisimula ng July 6 dito po sa pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. First time po na ang Vice President ay nakasalang sa impeachment, pagtatanggal sa kapangyarihan at pagbabawal sa posisyon ng habang buhay kung mapapatunayan at guilty ang akusado. First time po ito dahil yung presidente, si ERAP, Chief Justice, si Corona ay pinagdaanan na natin yan. Ngayon, ang Vice President, ngayon lang mangyayari ito. Okay? Noong panahon na ERAP, nagkagulo dahil hindi nabuksan yung envelope na Bilardi account. Yun naman kay Corona, na-impeach talaga. So, yung number 1 at number 5, parehong nasalang sa impeachment. Ngayong panahong ito, under Marcos administration, nangyayari at mangyayari ang pagtatrial sa pangalawang Pangulo. Ayan po yan. Dahil dyan, magka-interest po tayo rito. Kasi may mga grupo na minamaliit ito. May mga grupo na gustong ilihis ang issue, flood control daw ang pag-usapan, huwag impeachment. Ay kalukuhan yan. Iba ang nagtatrabaho sa investigasyon at pagpapail ng kaso. Sa flood control, nandyan ang Executive Department, Ombudsman at saka ang Sandigang Bayan. Ang impeachment exclusive sa Kongreso at Senado. Kaya paglilihis yung sinasabing hindi dapat ito ang tuunan ng pansin dahil mas malaki daw ang nawalang pera sa flood control. Totoo yun. Pero itong Office of the Vice President, ang pinag-uusapan dito, corruption din. Betrayal of public trust, mas matindi yun. Diyan sa flood control scam at iba pang proyekto na corrupt ay ongoing na po ang investigasyon. Marami nang nakulong pro-administration at anti-administration, nakulong na sila. Marami pang susunod. Kaya paglilihis yung sinasabi nila na huwag ang impeachment ang unahin. Ipinapaliwanag ko kasi yan ang totoo. Dahil dyan, matindi na po ang paghahanda ng prosecutors at private prosecutors. Ito yung mga taga-usig. Sila yung magdidepensa. Sila yung maglalahad, mag-establish ng korupsyon at betrayal of public trust laban kay Sara Duterte sa impeachment court. Okay? Kung ano ang plano ng defense team, wala tayong naririnig kung hindi tinetechnical dismissal daw, wala daw ebidensya, harassment lang daw, politika lang. Yan po ay common, pangkaraniwang depensa. Hindi yan dudurog at makakadurog sa isyu ng mga dokumentong hawak ng team prosecutor. Yan po yung aking opinion at analysis sa isyu. Ang harassment, dismissal at ibang depensa, yan po ay pangkaraniwan lang. Pero hindi yan papaniwalaan. Dahil ang trial sa ebidensya nakatingin. Ang ebidensya, totoo ba o hindi? Ang mga testigo, totoo ba hindi? Yun po yun. Walang harassment yan kasi nga yan ay trial, due process. Kung ilang oras o araw ibibigay ng mga senador judges bilang impeachment court ang karapatang magpresenta ng team prosecutors, ganon din ang panahon na ibibigay sa Defense Council kung paano nila i-counter. Kaya yan po ay magandang labanan talaga. Kahit na political ito, pero ito po ay magandang labanan. Okay? Na atin pong aabangan. Sa June 8, meron ng pre-trial. Pero off the record yan, sila-sila lang muna. Hindi pa ilalabas yan sa publiko. Sila-sila lang po yan dahil para lang ho maipresenta ng team prosecutors yung kanilang paglalatag na ebidensya ng malaman ng mga senador judges. Pero ang sa pagpapubliko nito sa publiko, yung live na monitoring at coverage ay sa actual trial. Na kung magtutuloy, huwag naman sanang mapospon pa ito, July 6 na po yan na madalas nating sinasabi. Ayan po, Ito ay isa sa pinakamalaking isyong pampolitika. Isa sa pinakamalaking isyo laban sa korupsyon.
Isa sa malaking isyu na masusubukan natin ang tatag ng saligang batas at kung paano paninindigan ng mga senator judges at team prosecutors congressman at depensa ang tamang proseso, maayos na paglalatag ng ebidensya kontra ebidensya. Yan po ang dapat nating masaksihan. Ang mga senador judge naman, siyempre, yan ay mga politiko. Babantayan yan ng mga Pilipino. Sino ang merong talino, katapatan sa tungkulin? Sino naman ang bulag, bingi at walang pakialam sa ebidensya dahil politika, kamag-anak at utang na loob? Makikita yan. Susubaybayan po yan. Please like and share, subscribe and follow. Samantala, banta sa buhay ni PBBM? Aba, hindi pa pala tapos ito. Hindi pa nawawala. Dahil nga ho, desperado ang galaw ng mga anti-Marcos o kalaban ng gobyerno. Active threat pa rin until now. Lahat naman ganyan. Kahit naman sino nagiging presidente, lagi mayroong threat. Iba lang itong kay presidente. Dahil itong kay presidente, mayroong issue ng di umano'y assassination. Kasama dun sa mga pagbabanta. Dahil yun ang gusto nilang gawin para lang mapalitan at maiupo yung gusto nila. Pero nandyan po ang ating sandatahang lakas, nandyan po ang PNP, Intelligence Community, Counterintelligence, kaya yan ay namumonitor kung sino. Masamang balita yan, pero kailangan nating talakayin at ibalita na mayroon pa rin active threat sa buhay ng Pangulo. Dahil yan naman ay totoo, kinukonfirm na yan noong araw pa. Pero siyempre, kailangan ay nandyan pa rin ang kumpiyansa ng business community, local and foreign. Pati mga local and foreign tourists kailangan na dyan. Dahil yan ho ang nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa, business sector at tourism. Okay? Yung ampihan, pang-isyong lokal na politika, hanggang doon lang yan. Mananaig pa rin ang katotohanan kung sino ang karapat-dapat at sino po ang mga iba ang paniniwala. Parte lang ho yan ng kalayaan na dapat ay kinukontrol at hindi inaabuso. Ang security ng Pangulo, naghigpit yan sigurado. Nagkaroon ng red alert noong Independence Day. Meron pa rin alerto ang ating kapulisan at militar, pati ang NBI, lalo na ho sa issue ng seguridad ng Senado at yung incoming impeachment trial na sinasabi ko kanina pa. Yan po ay lahat ay babantayan. Limitado ang mga paggalaw ng mga rally doon po sa may Senado. Kasi hindi naman plaza yun. Ang lehitimong dapat magkaroon ng mga rally ay sa mga plaza, Freedom Park, yung mga hindi makakaistorbo sa iba. Pero yung harap ng Senado, definitely makakaistorbo. Kaya hindi ho papayagan ng... Kaya nga isang araw nag-demolish na, parang doon na gusto nang tumira ng mga nagrarally doon. Dinemolish na sila ng mga taga-Pasay Police. Please like and share.